So yan guys, no, ito na pala yung USB natin na pamimigay natin na may operating system para to dun sa mga gusto matuto mag-format. Bago tayo mag-format guys, meron tayong mga bagay na kailangan muna nating i-consider. Yung mga bagay na yan, kagaya ng mga important files mo, ay dapat naka-backup na yan. Kasi mabubura po natin yung inyong storage. So, kailangan naka-backup na yung mga importanteng files ninyo. Kasi pag pinormat yan, tanggal po lahat yan. Alamin din po natin yung BIOS key or sabihin na natin yung boot menu ng inyong computer or na system unit. I-search nyo lang po yan sa Google kasi depende po yan sa brand or sa model. Sa case ko, ang aking boot menu key ay F12 sa keyboard. Dahil ang boot menu key ng Dell is F12. Make sure lang po na alam natin kung naka-UEFI yung ating setting sa motherboard. Also, kailangan po naka-off ang secure boot. Ang secure boot po ay makikita sa BIOS settings. Alamin nyo lang po yan sa Google. Meron naman po mga tutorials. Gagawin natin guys, ipasok na natin yung USB na flash drive natin dito sa system unit natin. Ang gagamitin ko yung Dell Wise natin na mini PC. Then, power on. So, habang pina-power on natin yan, hit the F12 button. Dahil F12 po kasi yung boot menu key, punta tayo sa boot menu. So, ayan guys, nakapasok na po tayo sa boot menu. UEFI General UDISC 5.0. So, ayan po mismo yung ating isa-select at ibuboot. Ito mismo guys. Select natin yan guys. Ayan. Yan. Piliin po natin yan guys. Then, press enter sa keyboard. Tayo natin siyang mag-boot. May lalabas po dyan. Yan. So, ito na po yung ating operating system na i-install. Windows 10 Pro Lite Plus. May kasama na po yung MS Office 2021. Yan po yung ating optimized OS na ginagamit pag nagpo-format po tayo kasi mas smooth po yung gamitin. Lalo na kapag yung PC mo medyo old school na. Then, select mo lang yan. Press enter sa keyboard. Boot in normal mode. Enter. Time mo lang po siya mag-boot. Ayan guys, no, nakita na natin nakapasok tayo sa ating Windows install setup. So, gagawin natin guys, i-delete natin lahat ng partition. Pero kung ikaw ay may partition na nakalagay sa PC mo at nandun yung important files, huwag mong i-delete yun. Pero kung gusto mo namang delete mo na lahat, pwede naman po yun. So, ito guys, i-delete na po natin lahat. Select mo muna yung mga partition like partition 1, then delete. Yan, okay. Partition 2, select mo, delete, okay. Yan, lahat po i-delete natin. Hanggang sa maubos lahat yan. So, unallocated na ang lumalabas. Pag unallocated na po yan, dyan na po tayo magpo-proceed sa pag-format natin or pag-install ng ating Windows operating system. Select mo yung new, ito po, new, apply, okay, and then, next. Antayin nyo po matapos yung proseso na yan, guys, hanggang sa pinakababa. And then, automatic po yan papasok sa Windows afterwards. So, ayan guys, no? Malapit na matapos yan. Hintayin nyo siyang ma-finish and then, magre-restart po yan ng automatic at pagka-restart po niyan, papasok na po yan direkta sa Windows. Pwede nyo na rin pong ikabit yung LAN cable nyo o i-connect nyo siya sa Wi-Fi para magka-internet. So, ayan, kapag nakapasok na kayo sa Windows, exit nyo lang tong Microsoft Teams na to. And then, ayan na po siya. So, may clean OS na po tayo na na-install. Punta na lang po kayo sa Google kung may mga kailangan kayo download na drivers. Pwede nyo siyang manually i-download. Meron naman mga driver booster or driver pack na pwede nyo i-download sa Google para ma-downloadan nyo ng drivers yung inyong PC. So, okay na po yung PC natin. Siyempre, kailangan po niyan lagyan ng drivers. Nandiyan na rin po yung Microsoft Office natin, automatic naka-install. Nandiyan na po yan. Yan na rin po. So, may kasama na rin po itong activator ng Windows at MS Office Activator. Nandito po yan sa extras. Yan. So, pag i-activate po natin yan, guys, pinutin nyo lang tong extras. Open nyo lang to. All-in-one activator. Right-click. 7-zip. Extract here. Lalabas po dyan yung all-in-one activator. Double-click. Click nyo lang. Lalabas po na prompt na ganyan at continue anyways. Press nyo lang po yung 0. Number 0 sa keyboard. Continue anyway. Pak. Ayan. Number 1 para Windows activation para permanent activation. Select nyo daw po yung number 1. Ayan po. 1. Ayan. Antayin nyo lang po siyang mag-activate.
So, yun na po siya. Windows is permanently activated with the digital license. Okay na po. Press any key to back. Yan. Activate natin yung MS Office. Press number 2 naman. Press number 2 sa keyboard. Then, install OHO Office Activation. Press number 1. Press number 1 and then, yun na po, hintayin lang po natin mag-activate yan at yung po tapos na. So, doon na po kayo mag-download sa Google, sa browser ng mga iba pang apps na kailangan nyo, kagaya din ng mga driver. So, yun lang guys, no? So, sa mga mananalo ng bootable USB natin, ayan. So, congratulations sa inyo. Sundan nyo lang po yung tutorial, lalo na sa mga hindi pa marurunong at baguhan pa lang po. Maraming salamat po sa support nyo sa 3A Gadgets PC Parts and Service. Guys, pa-follow na rin po, pa-subscribe, and pa-like po ng ating video. God bless po.